Sa buhay may mga sandali kung kailan tayo nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi malalampasan. Maaring kapag nawalan ka ng trabaho na buong puso mong inialay, kapag ang minamahal mo ay lumayo, o kapag ang pinakamalalaking pangarap mo ay nabigo ng sunod-sunod. Naranasan mo na ba ang sitwasyong tila nagsasara ang bawat pintuan at naiwan kang nag-iisa sa isang silid ng kalituhan? Sa mga sandaling iyon, nagdarasal ka ba? O nararamdaman mong ang pagdarasal ay tanda ng kahinaan, isang bagay na walang halaga at hindi karapat-dapat sa mga matitinding hamon na hinaharap mo? Pakinggan mo ako. Huwag kang mag-atubiling magdasal. Huwag kang mahiya na yumuko at ilahad ang pinakamalalim mong pangangailangan. At huwag mong isipin na kailangan mong maging napakatatag upang hindi mo na kailanganin ng panalangin dahil kayang baguhin ng panalangin ang lahat. Ito ang sinulid na nag-uugnay ng puso sa mga galaw ng sansinukob. Hindi ako interesado sa mga maliit na alalahanin na maaring bumabagabag sa iyo ni sa mga tinig ng mga nangiinsulto sa iyo. Ang panalangin ay hindi kawalan ng magagawa. Ito ay ganap na pagtitiwala sa natural na daloy ng buhay. Ang tinatawag ng mga Stoic na pilosopo na logos. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mangarap na magkaroon ng mga bagay na wala ka. Sa halip, pagnilayan mo ang pinakamalalaking biyaya sa mga bagay na meron ka. And dahil dito, ipaalala mo sa sarili mo kung gaano sila kakulanganin kung wala sila. Bago tayo sumabak ng mas malalim sa paksang ito, nais kong marinig ang iyong saloobin. Mag-iwan ka ng panalangin sa mga komento. Maari itong kahit ano, maliit man o malaki, pero hayaan mong maramdaman mo ang kapangyarihan na dala ng panalangin. Ngayon, magsimula na tayo, magkasama. Isa, ang kahalagahan ng determinasyon at tibay ng loob. Ang kahalagahan ng determinasyon at tibay ng loob ay lalong nagiging malinaw kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok na tila imposibleng malagpasan. Sa ganitong mga pagkakataon may pagpipilian tayo. Bumigay sa kawalan ng pag-asa o bumangon na may matibay na paninindigan. Ang pagpili na ito ang sentro ng pilosopiyang Stoiko, na hinihikayat tayong tingnan ang mga hamon bilang mga oportunidad para sa paglago. Ang paglalakbay sa gitna ng paghihirap ay hindi lamang tungkol sa pag-survive, kundi sa malalim na pagbabago ng ating pagkatao. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Alamin ito at makakakita ka ng lakas. Isipin mong walang sariling tahanan at tumira sa loob ng 3 taon sa iyong sasakyan. Ang lamig, gutom at pagkakahiwalay ay maaaring patayin ang kahit na ang pinakamaliit na pag-asa. Ngunit para sa ilan, katulad ng bida sa kwentong ito, ang ganitong kalagayan ang naging pugon na humubog ng tibay ng loob. Walang natapos na kurso, walang pinansyal na katiyakan o suporta ng pamilya, hinarap nila ang walang tigil na pagtanggi at pagkabigo. Ngunit sa kabila ng dilim, patuloy na nagliyab ang apoy ng determinasyon. Bawat araw ay may bagong hamon, ngunit pati na rin mga maliliit na hakbang patungo sa kanilang mga pangarap. Hindi sila umasa sa material na yaman o sa pagpapatunay ng iba, kundi sa paniniwala na kayang baguhin ng pagtitiyaga ang landas ng kanilang buhay. Ang paggising sa loob ng sasakyan araw-araw, ang paghahanap ng pagkakataon, at ang pagtangging sumuko ay isang makapangyarihang patunay sa diwa ng tao. Ang determinasyon ang tulay sa pagitan ng kinaroroonan natin at ng ating mga pangarap. Ito ang nagbabago ng imposible maging mga tagumpay. Para sa mga nagsisimula sa wala, ang determinasyon ang lahat. Hindi nito ginagarantiyahan ang agad na tagumpay o proteksyon laban sa pagkabigo, ngunit sinisiguro nitong bawat pagkadapa ay nagiging hagdang tungkod.
Isipin mo ang isang taong nag-aaral tumugtog ng instrumento. Sa simula ang mga nota nila ay tila magulo at mali ang tunog. Hindi maiiwasang madismaya. Ngunit sa bawat oras ng pag-iensayo, papalapit sila sa pagkakaisa ng tunog. Sa ganitong pananaw, ang determinasyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtitiyaga. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang stoiko, na ihanay ang ating mga kilos sa likas na ritmo ng sansinukob. Bagamat hindi lahat ng stoiko ay may paniniwala sa Diyos, madalas na nagsisilbing haligi ang pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok. Para sa bida, ang paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos ay nagbigay ng kanlungan nang nagbabadya ang kawalan ng pag-asa. Nagdulot ng ginhawa ang panalangin. Hindi pinalitan ng pananampalataya ang pagkilos, pinalakas nito ito, nagbigay ng layunin at nagpapaalala na bahagi ang mga mahirap na paglalakbay sa isang mas malaking plano. Sa mga sandali ng pagdududa, nagdala ang pananampalataya ng kaliwanagan, hindi sa pamamagitan ng mga himala, kundi sa pamamagitan ng panloob na lakas at karunungan. Isipin si John, isang Amerikanong civil engineer na nawalan ng trabaho sa edad na 40 at matapos ang diborsyo, dinala ng mag-isa ang responsibilidad ng pagpapalaki sa anak na babae. Dumating ang kahirapan sa pananalapi, ngunit hindi sumuko si John. Nagtatrabaho siya sa isang kafe sa araw at nag-aaral ng programming sa gabi. Napakapagod ng mga unang araw habang hinahati-hati niya ang oras sa trabaho, pag-aaral at pagiging ama. Bawat gabi, naglalaan siya ng tahimik na sandali upang ituon ang kanyang sarili sa mga bagay na kaya niyang kontrolin, ang kanyang pagsisikap at ang pagmamahal sa kanyang anak. Hindi siya nanalangin para sa mga himala, kundi para sa kaliwanagan at lakas. Makalipas ang 3 taon, nakakuha siya ng trabaho sa teknolohiya na nagdala ng katatagan sa kanyang pamilya. Tinuruan niya ang kanyang anak na ang pagkabigo ay hindi katapusan kundi pagkakataon para muling bumangon. Ang kwento ni John ay sumasalamin sa espiritu ng stoiko. Pagtitiyaga, kontrol sa sariling tugon, at paghahanap ng layunin sa gitna ng pagsubok. Kapag naabot natin ang pinakamababang punto, napipilitan tayong harapin ang ating sarili. Tinuturuan tayo nito ng pagpapakumbaba, pasasalamat sa maliliit na tagumpay, at tibay ng loob upang bumangon muli. Bagamat mahirap matutunan, ang mga aral na ito ay napakahalaga. Gaya ng paalala ni Epictetus, ang mga paghihirap ang nagpapakita kung ano talaga ang isang tao. Bawat hadlang ay sumusubok sa ating pagkatao at nagbibigay ng pagkakataon upang patatagin ang ating panloob na lakas. Ang mga nakalampas sa pagsubok ay madalas nagkakaroon ng malasakit at bagong pananaw sa buhay. Mahalaga ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, isang makapangyarihang nilalang, mas magandang bukas o sariling panloob na lakas. Itinuturo ng stoicismo na ituon ang pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating mga iniisip, tugon at mga pagpili. Pinalalakas ng pananampalataya ang focus na ito, nagbibigay ng tiwala sa mas mataas na layunin kahit na malabo ang daraanan. Ang panalangin sa makatuwid ay hindi pasibo. Ito ay isang aktibong anyo ng pag-asa, nakaugat sa parehong pagkilos at pagsuko. Kapag pinagsama sa determinasyon, nagiging makapangyarihang kasangkapan ang pananampalataya sa pagharap sa mga kawalang katiyakan ng buhay. Ang tagumpay ay hindi eksklusibo para sa mga may pribilehiyo. Bukas ito para sa sinumang handang magtiyaga, mag-adapt, at manatiling matatag sa harap ng hamon. Makakatulong ang edukasyon, yaman, o suporta ng pamilya, ngunit hindi ito kailangang-kailangan. Ang tunay na mahalaga ay ang lakas na magpatuloy
kahit na tila imposible na ang lahat. Sa huli, ang kahalagahan ng determinasyon at tibay ng loob ay nasa kakayahan nilang baguhin ang ating mga buhay. Tinutulungan tayo nilang makaahon sa paghihirap, matuklasan ang layunin sa sakit, at magbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng ating paglalakbay. Sa pagsasama ng panalangin at may saysay na pagkilos, tinatahak natin ang landas ng Stoiko patungo sa paglago at kapayapaan sa puso. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisikap, at matibay na puso, natutunan nating walang hadlang na hindi malalampasan at walang pangarap na hindi maaabot. 2. Tuklasin ang layunin at pagkakakilanlan mo sa buhay. Ang paglalakbay upang matuklasan ang layunin at tunay na pagkakakilanlan natin sa buhay ay hindi lamang kwento ng tagumpay o kabiguan. Ito ay isang paglalakbay ng panloob na pagsisiyasat. Sa pilosopiyang Stoiko, pinaniniwalaan na bawat tao ay may lakas upang malampasan ang mga pagsubok. Ngunit ang lakas na ito ay tunay na nagigising lamang kapag nauunawaan natin ang ating kakanyahan at layunin. Isipin ang kwento ng isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang unang amateur competition. Kumakabog ang puso niya, ngunit nang may tumawa pagkatapos ng kanyang unang linya, napagtanto niya, ito ang itinadhana kong gawin. Sa gabing iyon, nakuha niya hindi lang tropeyo, natuklasan niya ang kanyang tawag sa buhay, magbigay inspirasyon at saya sa pamamagitan ng pagpapatawa. Ang puntong ito sa kanyang buhay ay nagpapatunay na kahit nakatabon ng dilim ang buhay, laging may ilaw na naghihintay na matagpuan. Madalas, ang paniniwala sa layunin ng buhay ay pinapalago ng isang bagay na higit sa ating sarili. Para sa marami, ito ay ang pananampalataya sa Diyos. Ang relasyon sa Diyos ay nagsisilbing parola na gumagabay sa atin sa pinakamalalakas na unos ng buhay. Kung wala ang pananampalatayang ito, maaring maging walang direksyon ang buhay at malantad tayo sa kawalan ng pag-asa sa harap ng pagsubok. Maaring maranasan natin ang maraming hamon, pagkabigo sa pag-aaral, hirap sa pagsasalita, nabasag na mga relasyon o pagkawala ng pera. Ngunit kahit sa pinakamababang punto, dapat nating hawakan ang matatag na paniniwala na hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Ibinahagi ni Steve Harvey, ang sikat na komedyante, kung paano siya nanirahan sa loob ng 3 taon sa kanyang sasakyan matapos mawala ng bahay at trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang talento sa pagpapatawa o ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Masigasig siyang nanalangin at sinunggaban ng bawat pagkakataon upang mag-perform, kahit sa maliit na club o community event. Ang pagtitiyaga at matibay na pananampalataya ang tumulong sa kanya na malampasan ang mga paghihirap at maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang entertainers sa mundo. Pinapaalalahanan tayo ng pilosopiyang Stoiko na bawat hamon ay mahalagang bahagi ng ating paglago. Ang mga peklat na dala natin ay buhay na patunay ng tibay ng ating diwa. Tanungin mo ang sarili mo, para saan ba ako ipinanganak? Anong natatanging regalo ang dala ko? Hinihikayat tayo ng Stoicism na tuklasin ang regalong iyon. Maaari itong talento, passion, o tawag sa buhay, at gamitin ito para paglingkuran ang buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapakinabangan ng iba. Mahalaga rin ang mga tao sa paligid natin sa paghubog ng ating pagkakakilanlan at mga layunin. Binibigyang diin ng Stoicism ang kahalagahan ng paglinang ng malusog na relasyon, pag-iwas sa negatibong impluensya, at pagpalibot sa sarili ng mga taong nagbibigay inspirasyon at nagpapasigla. Ang positibong kapaligiran ay hindi lamang nagpapalago sa atin, kundi nagtutulak din upang tayo'y umabante.
Gayunpaman ang paghahanap sa layunin ng buhay ay hindi madaling daan. Ito ay proseso na puno ng pagkabigo, pagdududa, at minsan ay pagtataksil. Ngunit sa mga pagsubok na ito, natututo tayong pahalagahan ang sarili at paunlarin ang sariling halaga. Ito ay paglalakbay hindi lamang ng paghahanap ng kahulugan, kundi ng pagiging tulad ng bakal na hinuhubog sa apoy upang maging matalim na tabak. Habang tinatahak mo ang landas na ito, manatiling nakatuon at determinado. Bawat pangarap ay nangangailangan ng panahon at walang humpay na pagsisikap upang maging realidad. Huwag hayaang hadlangan ka ng pansamantalang kabiguan o ng mga negatibong tinig. Magtiwala sa iyong mga talento at hayaang sila ang maggabay sa iyong landas. Kapag natuklasan mo na ang iyong layunin, maiintindihan mo na ang mga hamon na minsang nagpasakit sa iyo ay siya ring naging pundasyon ng iyong tagumpay. Sa paglipas ng panahon, magiging pasasalamat ka pa sa mga mahihirap na araw dahil hinubog ka nila upang maging pinakamalakas na bersyon ng iyong sarili. Para ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, lilipat tayo ngayon sa isang kasing halagang paksa, ang kapangyarihan ng pasasalamat. Paano nga ba mababago ng pasasalamat ang paraan ng ating pagtingin sa mundo at magdudulot ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa? Tuklasin natin magkasama. 3. Ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang pansamantalang damdamin. Ito ang pundasyon ng disiplinado at may kabuluhang buhay. Sa balangkas ng pilosopiyang Stoiko, ang pasasalamat ay higit pa sa simpleng pagkilala sa mga biyaya. Ito ay nagiging isang kasangkapan para sa pagsasarili, isang ilaw sa gitna ng pagsubok, at isang kompas na gumagabay sa atin upang mabuhay ng naaayon sa sagradong layunin ng buhay. Sa mundong puno ng mga panghihina ng loob at kalituhan, madali tayong maligaw at mahulog sa mga walang kabuluhang bagay. Itinuturo ng Stoicism na sanayin ang isipan at unahin ang tunay na mahalaga. Ang lakas na ito, kapag pinagyaman ng pasasalamat, ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang manatiling tapat sa ating mga layunin kahit na sinisikap tayo ng mundo na idiskaril. Isaalang-alang si Christopher Reeve, ang kilalang aktor na pinakamabisa bilang Superman. Matapos ang isang aksidenteng pagsakay sa kabayo noong 1900, naraan 75 na tuluyang nagparalisa sa kanya, pinili ni Reeve na huwag sumuko sa kawalan ng pag-asa. Sa halip, nagtuon siya ng pansin sa pasasalamat, nagpapasalamat sa mga doktor na nagligtas sa kanyang buhay, sa walang sawang suporta ng kanyang pamilya, at sa kakayahan niyang makipagkomunika. Sa isang panayam, sinabi niyang hindi niya tinitingnan ang sarili bilang isang biktima. Sa halip, inilaan niya ang sarili sa pagpapalaganap ng kaalaman at pagpopondo para sa pananaliksik sa spinal cord injury, kaya naging simbolo siya ng pag-asa at katatagan. Ipinapakita ng kwento ni Reeve kung paano ang pasasalamat ay hindi lamang tumutulong na harapin ang pagsubok, kundi nagbibigay rin ng bagong kahulugan sa buhay na nagpapalampas sa atin kahit sa pinakamalalaking hadlang. Lalo pang lumalalim ang kahalagahan ng pasasalamat kapag nauugnay ito sa layunin ng ating buhay. Maraming tao ang dumaraan sa buhay na tinitingnan lamang ang trabaho bilang paraan upang kumita, sa halip na makita ito bilang isang tawag. Naniniwala ang mga Stoiko na ang pamumuhay ng naaayon sa kalikasan ay nangangahulugan ng pagtupad sa papel na ipinanganak tayong gampanan. Ang pasasalamat sa diwa ng layuning ito ang nagpapalakas ng ating paninindigan na ginagawang makahulugan ang mga araw-araw na gawain. Isipin ang halimbawa ng isang guro na hindi lang tinatanaw ang propesyon bilang trabaho, kundi bilang misyon
upang hubugin ang mga kabataang isipan. Sa kabila ng mahabang oras, mahihirap na estudyante at mga hamon sa administrasyon, gigising sila araw-araw na may pusong puno ng pasasalamat, alam na ang kanilang ginagawa ay para sa isang mas dakilang layunin, ang pag-unlad ng susunod na henerasyon. Ang pasasalamat na ito ang nagpapasigla sa kanilang passion at tumutulong upang tiisin ang mga pagsubok. Hindi mawawala ang pagdurusa sa buhay, ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, maaring magsilbing gabay ang pasasalamat. Kapag tayo'y humaharap sa pagkawala, kahirapan o kabiguan, pinapaalalahanan tayo ng mga Stoiko na tingnan ang mga karanasang ito bilang mga oportunidad upang lumago. Sabi ni Epictetus, hindi kayang matutunan ng isang tao ang mga bagay na iniisip niyang alam na niya. Sa halip na malumbay sa mga pagsubok, dapat tayong magpasalamat sa karunungang kanilang hatid. Ngunit ang pasasalamat ay kailangang sinasadyang linangin. Magsimula sa maliliit na araw-araw na gawain, maglaan ng ilang minuto gabi-gabi upang magmuni-muni at isulat ang 3 bagay na iyong pinasasalamatan, kahit gaano ito kaliit. Ipagpakita ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham ng pasasalamat sa isang tao na nagbigay ng positibong epekto sa iyo. Mabuhay ng may layunin sa pamamagitan ng pagtatalaga ng iyong mga gawain sa isang bagay na higit sa iyong sarili, maging ito man ay pagtulong sa iba, pagpapaunlad ng kakayahan, o pag-aalaga ng makabuluhang relasyon. Para sa mga may pananampalataya, malalim ang ugnayan ng pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Bawat hininga na ating hinihinga at bawat hadlang na ating nalalampasan ay patunay ng kanyang awa. Bagamat hindi perpekto ang buhay, ito ay regalo pa rin. Sa pagtitiwala sa panalangin at pagkilala sa banal na biyaya, nakakahanap tayo ng lakas upang magpatuloy. Ano man ang iyong pinagdadaanan, tandaan, ang pagkabigo ay hindi katapusan. Hanggat buhay ka, laging may pagkakataong bumangon, umunlad, at magsimula muli. Hinihikayat tayo ng mga Stoiko na yakapin ang katotohanan ito ng may kababaang loob at pasasalamat, na nauunawaan na bawat pagsubok ay pagkakataon upang patatagin ang ating pagkatao. Ang pasasalamat ay hindi isang pasibong estado. Ito ay makapangyarihang gawain. Maglaan ka ng sandali upang magmuni-muni. Ano ang iyong pinasasalamatan ngayon? May natutunan ka ba mula sa mga kamakailang pagsubok? Hinihikayat kitang ibahagi ang iyong mga saloobin, isulat ang isang bagay na iyong pinasasalamatan, at kung nais mo, mag-alay ng panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Maari itong maging kasing simple ng "Salamat Diyos" sa pagbibigay ng lakas upang harapin ang bagong araw, o isang mas malalim na pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang iyong tinatangkilik. Magbigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng pasasalamat. Gaya ng paniniwala ng mga Stoiko, ang pusong puno ng pasasalamat ay pusong matatag, kayang tiisin ang lahat at lalo pang tumibay sa bawat pagsubok. 4. Bitawan ang mga nakakasamang impluwensya. Ang mga tao ay naaabala hindi ng mga bagay, kundi ng pananaw nila sa mga ito. Epictetus. Ang klasikong kasabihang ito mula sa pilosopong Stoiko ay hindi lamang nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pag-iisip, kundi binibigyang liwanag din ang kalikasan ng mga negatibong impluwensya. Hindi talaga nila tayo mapipinsala hanggat hindi natin sila pinapayagang mag-ugat sa ating isipan. Upang mamuhay ng naayon sa espiritu ng pilosopiyang Stoiko at palakasin ang loob sa pamamagitan ng panalangin, ang pagbitaw sa mga nakasasamang impluwensya ay hindi sakripisyo, kundi isang kinakailangang pagbabago. Kapag nahaharap sa pagsubok, madalas na sumusuko ang mga tao sa pakiramdam ng kawalan
ng magagawa o galit. Ngunit para sa Stoiko, ang mga kahirapan ang materyales na humuhubog sa kaluluwa. Hindi magiging mandirigma ang isang sundalo kung walang labanan, gaya rin na hindi tayo lalaki kung laging maayos ang buhay. Ang mga negatibong impluensya, manggagaling man ito sa mga nakakalason na kapaligiran, mga taong hindi sumusuporta, o mga masasamang kaisipang sumisikil sa isip, ay parang bagyo. Maari mo silang hayaang sirain ka o gamitin bilang hamon upang lumakas at umunlad. Isipin mo na ikaw ay isang mandaragat na naglalayag sa magulong dagat. Huwag labanan ang mga alon sa pamamagitan ng panunumpa. Sa halip, gamitin ang mga ito para itulak ang iyong barko ng mas malayo. Ang pagtagumpayan sa mga mapaminsalang puwersa na ito ay hindi lang nagpapalakas sa iyo, kundi nagbibigay inspirasyon din sa iba na naghahanap ng liwanag sa dilim. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicism ay ang kakayahang kontrolin ang mga bagay na atin. Ang buhay mo ay bunga ng iyong mga kilos at pag-iisip. Kung papayagan mong mangibabaw ang mga negatibong impluensya, mga taong nagtatanim ng pagdududa o mga takot na nakaugat sa mga nakaraang kabiguan. Ibig sabihin, ibinibigay mo ang kapangyarihan sa kanila na hulmahin ang iyong kapalaran. Sinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayaring panlabas. Unawain ito at matatagpuan mo ang lakas. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kilalanin na may kapangyarihan kang piliin kung paano tutugon sa bawat sitwasyon. Ang mga negatibong kaisipan ay mga hindi nakikitang kaaway na palaging naghahangad na pahinain ang iyong kumpiyansa. Sa panalangin, ingatan ang iyong isip na parang isang mahalagang hardin, alisin ang mga damo bago pa man ito lumago. Ang panalangin ay hindi lamang isang kilos patungo sa banal. Ito ay isang sandali upang huminto, muling kumonekta sa sarili at umayon sa universo. Para sa mga walang relihiyosong pananampalataya, nananatili pa rin ang malalim na kahalagahan ng panalangin bilang pagkakataon upang magpasalamat, magtuon sa positibo, at ibalik sa ayos ang isipan. Kapag binitiwan mo ang mga nakakasamang impluensya, ang pasasalamat ang nagiging pinakamakapangyarihang kasangkapan upang itaboy ang dilim. Pag-isipan ang lahat ng mayroon ka, ang kakayahang mag-isip, magmahal, magtrabaho, at harapin ang mga hamon. Huwag maliitin ang kahalagahan ng mga ito. Isang sandali ng pasasalamat ay kayang tanggalin ang isang araw ng mga negatibong kaisipan. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagsasanay ng pasasalamat, hindi mo lang pinayayaman ang iyong kaluluwa, kundi bumubuo ka rin ng panangga laban sa negatibong enerhiya. Ang iyong mga kaisipan ang pinakamakapangyarihang kagamitan sa paghubog ng iyong realidad. Kung papayagan mong lamunin ng mga nakakasamang impluensya ang iyong isipan, anuman ang pagsisikap mong manalangin o kumilos ng positibo ay parang nagtatanim ng binhi sa tigang na lupa. Sa halip, gawing matabang lupa ang iyong isipan sa pamamagitan ng paglinang ng mga positibong kaisipan. Ang mga libro tulad ng The Power of Positive Thinking o The Magic of Thinking Big ay buhay na patunay ng kapangyarihan ng pagbabago ng pag-iisip. Ngunit higit pa rito, itinuturo ng pilosopiyang Stoiko na ang positibong pag-iisip ay hindi lamang personal na gawain, kundi isang moral na responsibilidad. Sa pagbitaw ng mga nakakasamang impluensya at pagtutok sa kabutihan, hindi mo lang pinapalaganap ang positibidad para sa iyong sarili, kundi para sa buong komunidad. Simulan ang bawat araw sa isang simpleng gawain upang protektahan ang iyong isipan. Maglaan ng ilang minuto upang pag-isipan ang mga pinahahalagahan mo o isulat ang isang talata mula sa Biblia o isang kasabihang Stoiko.
na magbibigay gabay sa iyo buong araw. Hindi kailangang maging komplikado. Ang mahalaga ay ang magdala ito ng kapayapaan at layunin. Sa mga sandali ng pagod o stress, itanong sa sarili, kailangan ko ba talaga ang ganitong reaksyon? O hinahayaan ko lang ba na kontrolin ng panlabas na impluwensya ang aking isipan? Sa pamamagitan ng pagtanong sa sarili ng ganito, makikilala mo ang kapangyarihan ng pagbitaw sa mga bagay na hindi mo pag-aari. Ang pagbitaw sa mga nakasasamang impluwensya ay hindi lang isang pagtatanggal, kundi isang muling pagbuo. Binubuo mong muli ang iyong isip, isinasama ang panalangin sa araw-araw mong buhay, at ginagawang hakbang tungo sa panloob na kapayapaan ng bawat sandali. Hindi hinihingi ng pilosopiyang stoiko na umatras ka sa mundo, kundi harapin ito ng may karunungan, tapang, at pagpapahalaga sa sarili. Manalig sa iyong mga panalangin, sapagkat hindi lamang ito mga salita. Ito ay ugnayan mo sa isang bagay na mas dakila, mas malakas, kapwa sa loob at lampas sa iyong sarili. 5. Malampasan ang mga hamon ng buhay. Ang pasasalamat ang pundasyon ng lahat ng positibong pagbabago sa buhay. Binibigyang diin ng pilosopiyang stoiko na sa halip na tumuon sa mga kulang natin, dapat nating kilalanin at pahalagahan ang mga bagay na mayroon na tayo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, mula sa isang simpleng pagkain kasama ang pamilya hanggang sa araw-araw na kalusugan, magliliwanag ang iyong isipan ng positibidad. Isang totoong kwento ang tungkol kay Nick Vujicic, isang lalaki na ipinanganak na walang mga braso at paa, ngunit natagpuan ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng pasasalamat. Sa halip na malungkot sa kanyang kapansanan, pinili niyang magbigay inspirasyon at tumulong sa milyon-milyong tao sa buong mundo upang baguhin ang kanilang pananaw. Ang nakaraan ay maaaring maging lugar ng magagandang alaala, ngunit maaari rin itong maging pabigat kung hahayaan mong kontrolin nito ang kasalukuyan. Naniniwala ang mga stoiko tulad ni Epictetus na hindi natin mapipili ang ating panlabas na kalagayan, ngunit palagi nating mapipili kung paano tayo tutugon dito. Hindi ka hinuhubog ng nakaraan, kung paano ka tutugon dito ang tunay na sukatan. Bitawan mo ang sakit at sama ng loob upang makausad, dahil ang pagdadala ng mga pasaning iyon ay magpapabigat lamang sa iyong paglalakbay. Isang makapangyarihang aral ang nagmula kay Derek Redmond, isang atleta sa Olympics noong 1992. Nang biglang masugatan siya sa karera, sa halip na huminto at malugmok sa kawalan ng pag-asa, bumangon siya at pilay na tinapos ang karera kasama ang suporta ng kanyang ama. Ang sandaling iyon ay naging patunay na ang pagbitaw sa kabiguan at patuloy na pagsusumikap ay simbolo ng matinding lakas ng loob. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung karapat-dapat ba ang iba, kundi tungkol sa paglaya sa iyong sarili mula sa tanikala ng galit. Itinuturo ng Stoicism na sa bawat sandaling hawak mo ang sama ng loob, hinahayaan mo ang iba na kontrolin ang iyong isipan. Ang pagpapatawad ang paraan upang mabawi mo ang kontrol na iyon. Kapag malaya na ang iyong isipan, makakapagtuon ka sa iyong sariling paglago. Tanungin ang sarili, may hawak ba akong mga bagay na pumipigil sa akin na umusad? Bahagi ng buhay ang trahedya, at ang mahalaga ay kung paano mo ito haharapin. Sabi ni Seneca, ang apoy ang pagsubok ng ginto, ang kahirapan ng matitibay na tao. Tingnan ang bawat trahedya bilang pagkakataon upang lumago. Gawin mong aral ang pagkatalo at gawing motibasyon ang pagdurusa. Hindi nababago ng malulungkot na kwento ang mga kalagayan. Ang magagawa mo lang ay kumilos, tanungin ang sarili. Inuulit ko ba ang parehong kwento upang bigyang katwiran
ang aking pagkakatigil? Kung oo, gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsisimula sa maliliit ngunit tiyak na hakbang. Tinitingnan ng pilosopiyang Stoiko ang mga pagsubok bilang bahagi ng paglalakbay. Hindi ang layunin ng mga hamon ay pabagsakin tayo, kundi turuan tayong maging mas matatag. Mula sa pagharap sa personal na sakit hanggang sa pagdaig sa pagkabigo sa trabaho, ang tiyaga ang susi. Sabi ni Thomas Edison, "Hindi ako nabigo. Natuklasan ko lang ang 10,000 paraan na hindi gumagana." Manatiling may kumpiyansa at magpatuloy sa pag-abante. Isang paraan upang malampasan ang mga personal na kahirapan ay ang pagtulong sa iba. Kapag tinulungan mo ang iba, hindi ka lang lumilikha ng halaga kundi nakakakita rin ng kahulugan sa buhay. Hinihikayat tayo ng pilosopiyang Stoiko na mamuhay para sa komunidad at makahanap ng kaligayahan sa pagtulong sa kapwa. Minsan kailangan mong huminto, manalangin, magnilay, o simpleng umupo sa katahimikan upang makapag-recharge. Tandaan, hindi lahat ng laban kailangang labanan agad. Ang paghinto ay paraan din upang maghanda para sa mas malalaking hakbang. Naitanong mo na ba sa sarili mo, nagawa ko na ba ang lahat upang malampasan ang hamong ito? May nalalampasang bagay ba ako? Huwag hayaang dumaan lang ang mga tanong na ito sa iyong isipan. Gawing motibasyon ang mga ito upang kumilos. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na mangyari ang mga bagay, kundi tungkol sa paglikha ng mga oportunidad para sa sarili. Manalig sa iyong mga panalangin, ngunit kumilos din upang matupad ang iyong mga pangarap. Hindi tayo tinuturuan ng pilosopiyang Stoiko na maupo lang at maghintay, kundi kumilos ng may kontrol at kapayapaan. Tandaan, bawat hamon ay may kasamang pagkakataon na maging mas malakas kung handa kang maniwala at kumilos. 6. Praktikal na payo para sa personal na pag-unlad. Napapansin mo ba na ang emosyon ay parang mga hangin na hindi tumitigil sa pag-ihip? Maaari itong maging malusog at nagbibigay lakas, ngunit maaari rin silang dalhin ka sa isang bagyong puno ng kaguluhan. Ayon sa pilosopiyang Stoiko, ang pagkontrol sa emosyon ang susi para mapanatili ang panloob na kapayapaan. Kapag hinayaan mong maghari ang emosyon sa iyo, ibinibigay mo ang kontrol ng iyong buhay sa mga panlabas na bagay. Kaya, magsimula sa pagmamasid sa iyong emosyon nang walang paghuhusga. Simpleng pansinin lamang. Hindi lang ito tumutulong para magkaroon ka ng kalinawan, kundi nagbibigay daan din upang kumilos ka mula sa isang makatwirang kalagayan, hindi dahil sa padalos-dalos na reaksyon. Ang kontroladong isipan ang matibay na pundasyon sa bawat hakbang sa buhay. Ang nakaraan, kasama ang mga pagkakamali at pagkadismaya, ay parang mabigat na bag na dinadala mo sa iyong balikat. Kung hindi mo matutunang bitawan ito, patuloy itong magpapabigat sa iyo. Pinapaalala sa atin ng pilosopiyang Stoiko na ang nakaraan ay dapat lamang maging taguan ng mga aral, hindi bilang bilangguan ng ating espiritu. Bawat sandali na nananatili kang nalulungkot o may sama ng loob dahil sa nakaraan, ay sandali rin na ipinagkakait mo sa iyong sarili ang kasaganaan ng kasalukuyan. Sa halip, tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko mula dito? Gamitin ang aral na iyon upang umusad. Ang iyong kinabukasan ay hindi nabubuo ng mga nangyari noon, kundi ng mga ginagawa mo ngayon. Kung ang emosyon ay hangin, ang mga pangarap at layunin naman ang kompas na gumagabay sa iyong paglalakbay. Madalas nating naririnig na ang may malinaw na layunin ay mas malayo ang mararating kaysa sa mga naglalakad lang ng palutang-lutang. Ang layunin na malaki at makapangyarihan ay makakatulong sa iyo na mapagtagumpayan ang pinakamatitinding pagsubok, parang liwanag na nagmumula sa dulo ng madilim na lagusan.
Ngunit ang mga layunin ay hindi lang mga abstract na ideya, kailangan itong gawing konkreto. Linawin ng malinaw kung ano ang nais mong makamit, maging ito man ay ang perpektong trabaho, mapayapang buhay, o kalayaan sa pinansyal. Kapag alam mo ng tiyak ang iyong nilalayon, ang mga pagsubok sa daan ay nagiging hamon na malalampasan, hindi mga hadlang na di kayang tawirin. Ang pananampalataya ay isang di nakikitang lakas, ngunit makapangyarihan. Ito ang binhi na itinutanim mo sa iyong isipan, ang katiyakan na ang iyong pagsisikap ay magbubunga. May natatanging kakayahan ng tao na i-visualize ang mga kinalabasan bago kumilos. Kapag malinaw mong naiisip ang sarili mong nasa rurok ng tagumpay, kalahati ka nang naroroon. Ang panalangin ay hindi lamang isang pakiusap sa mas mataas na kapangyarihan, kundi isang deklarasyon din sa sarili na naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Ang isip na puno ng pananampalataya ay kumikilos ng may determinasyon at hindi madaling sumusuko sa harap ng kahirapan. Madaling malunod sa negatibong pag-iisip dahil ito ay kusang dumarating, parang tubig na dumadaloy pababa sa burol. Ngunit upang makamit ang kadakilaan, kailangan mong magsikap na lumaban sa agos na ito. Tinuturuan tayo ng Stoicism na ang tanging kontrol natin ay kung paano tayo tumugon. Sanayin ang sarili na gawing positibong motibasyon ang mga negatibong pag-iisip. Sa halip na mag-alala sa pagkabigo, isipin ang mga aral na maaari mong matutunan. Sa halip na matakot, tingnan ito bilang senyales na hinaharap mo ang isang mahalagang bagay. Ang positibong pananaw ay hindi regalo kundi bunga ng matiyagang pagsasanay. Hindi madali ang pagbabago, ngunit laging sulit ito. Tandaan, ang determinasyon ay hindi isang damdaming lumilitaw kapag ikaw ay masaya. Ito ay ang pagpili na inuulit araw-araw kahit pagod o may pagdududa ka man. Ang taimtim na panalangin ay deklarasyon sa sarili. Hindi ako susuko. Kaya kong baguhin ang buhay na ito. Tumayo ka, tukuyin ang nais mo, at magpatuloy sa pagsusumikap para rito. Bawat maliit na hakbang ay naglalapit sa iyo sa pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Pangalagaan ang iyong mga pangarap, bantayan ang kapayapaan ng iyong isipan, at magpatuloy sa pag-abante. Ang tagumpay ay hindi nanggagaling sa mga walang laman na pangako, kundi sa walang humpay na dedikasyon at pagsisikap. Huwag lang manalangin, kumilos, maniwala na ang iyong mga panalangin ay hindi nasasayang, kundi bumubuo ng hinaharap na karapat-dapat sa iyo. Bawat hamon ay isang hakbang sa landas na iyong tinatahak. Tandaan, ang pilosopiyang Stoiko ay hindi lang mga theoretical na aral, kundi isang praktikal na gabay sa buhay. Ang pananampalataya sa panalangin ay hindi lamang paniniwala sa mas mataas na kapangyarihan, kundi paniniwala rin sa sarili. Isang tao na kayang malampasan ang anumang pagsubok, makamit ang dakilang bagay, at mamuhay ng may kabuluhan. Kaya, tinalakay natin ng magkakasama ang kapangyarihan ng panalangin sa lente ng pilosopiyang Stoiko. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang ito na ang panalangin ay hindi tungkol sa pagnanais na magbago ang mundo ayon sa ating mga hangarin, kundi isang pangako na baguhin ang ating sarili, tanggapin ang realidad, at kumilos ng may katuwiran at katatagan. Sa katahimikan at paggalang sa sarili, bawat panalangin ay pagkakataon upang makamit ang panloob na kapayapaan at palakasin ang ating paniniwala sa sariling kakayahan sa pagkontrol. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng simpleng panalangin sa comment section tulad ng pinipili ko ang kapayapaan ngayon. Ang mga panalangin ito ay hindi lamang personal na pahayag, kundi isang inspirasyon para sa ating lahat na magpatuloy ng mas matatag at mas tutok sa mga tunay na mahalaga. Kung nakatulong sa iyo ang nilalaman na ito
Likes, huwag kalimutang i-like upang maikalat ang mensahe, i-share upang ma-inspire ang iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga makabuluhang video na susunod. Patuloy na samahan kami at i-click ang mga video na nakadisplay sa screen upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito sa pagtuklas at pagpapalago ng espiritu ng Stoiko.